Magandang araw. Kung ganito yung sasakyan nyo at gusto nyo i-change oil, kayo na yung gumawa. Napakadali lang naman at hindi naman masyadong mahirap. Gagamit ka lang dyan ng box wrench sa number 14. Luwagan mo itong drain plug niya at pag maluwag na, pwede mo nang kamayin niya mga boss para matanggal mo na itong drain plug niya. Hayaan mo lang na tumutulo itong langis. At pag kaunti na lang yung tumutulong langis dito sa oil pan niya, tsaka mo ngayon ibalik itong drain plug. Tapos gamit yung box wrench mo na number 14, higpitan mo ulit itong drain plug niya. At pag okay na, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Ang gagawin ko dyan mga boss is magpa-flashing muna ako bago ko lagyan ng paboritong langis ni customer. Pag nagpa-flashing ako ng makina mga boss, ang ginagamit kong langis is pure oil, Rev X40. Maganda kasi ang mga boss, nakakatanggal yan ng mga malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya kadalasan ayan ang gamit ko. Sa mga pampasahero mga boss, yan nga ang gamit nila. O, start ko na itong makina. Pag nagpa-flashing ako ng makina mga boss at ang gamit ko is pure oil din, pinapa-under ko lang yan ng 5 minutes. Hindi na kailangan niyang i-revolution pa. Basta hayaan nyo lang siya, yung idle niya is naka-steady lang. Para sa akin kasi mga boss, mas maganda na bago mo lagyan ng paborito mong langis itong makina is i-flashing mo siya muna. Para kahit papaano, yung mga kumapit na malalapot na langis dito sa loob ng makina is matanggal. Pero kung wala ka naman budget, pwede naman yung patulo lang. At dahil na-reach ko na yung 5 minutes, patayin ko na itong makina mga boss. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Siyempre naman, gamit itong box wrench ko na number 14, luluwagan ko ulit itong drain plug niya. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, pag maluwag na itong drain plug niya, kamayin nyo na yan. Para sigurado kayo na makontrol nyo yung bagsak ng langis. Ito yung kagandahan mga boss pa nagpa-flashing kayo. Kahit papano, malaki na itutulong yan dito sa makina. Kahit papano, nakakalinis din yan. Balik muna ako dito sa ibabaw ng makina mga boss ano. Ito nga pala yung gagamitin kong langis mga boss. Rev X400. Tanggalin ko muna yung mga boss kasi yung position ng oil filter is nandito yan. Ayan siya mga boss. So, gagamit ako dyan ng oil filter wrench. Medyo malalim yan mga boss kaya nag-improvise ako ng pantanggal ko ng oil filter. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo at kayo yung mag-change oil, dapat meron kayong ganitong klaseng pantanggal ng oil filter mga boss yung katulad sa akin. Para hindi kayo mahihirapan. Gaya nito, tinatanggal ko pa itong oil filter niya. Grabe pa yung tigas, oh. Tingnan nyo. Sobrang tigas ng oil filter nito mga boss. Pag ganyan mga boss, dahan-dahanin nyo lang siya. Kasi pag binigla nyo yan, mapipit-pit lang yung oil filter. Kaya dapat, alalay lang, dahan-dahanin nyo lang siyang luwagan. Tingnan nyo yung ginagawa ko, oh. Dinadahan-dahan ko lang siya. Makukuha nyo rin naman yan eh. Ang ibig kong sabihin, maluluwagan nyo rin naman yan kahit dadahan-dahanin nyo siya. Kaysa sa bibiglain nyo na itong oil filter naman is mapipit-pit lang. At kung makikita nyo mga boss, diba? Maluwag na itong oil filter niya. Kaya ang gagawin ko dyan, kakamayin ko na yan at nang matanggal ko na itong lumang oil filter niya. Pag natanggal mo itong lumang oil filter, gamit ka ng basahan. Punasan mo muna itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At yung bagong oil filter naman, bago mo naman ilagay yung o-ring yan, pahiram mo ng oil. Para pag hinigpitan mo, hindi pumilipit yung o-ring niya at hindi magkaroon ng leak. Tsaka mo ngayon siya gamitan ng oil filter wrench mo para i-final mo na yung higpit. Huwag naman sobra sa higpit mga boss. Pag naghigpit kayo, lalo't gamit nyo itong oil filter wrench nyo, dapat alalay lang. Kasi pwede naman yung o-ring yan is maputol or ma-misalign dahil nga sa sobrang higpit. At dahil okay ka na dyan mga boss, dito ka naman ngayon sa ilalim ulit ng sasakyan mo, kunin mo yung drain plug niya, pero punasan mo muna itong oil pan ng malinis na basahan bago mo ilagay itong drain plug. Siguraduhin mo lang mga boss, yung drain plug niyan is meron siyang washer. Tapos gamitan mo na ngayon ng box wrench mo number 14, higpitan mo ng maayos yan. At dahil okay ka na dyan mga boss, babalik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May naka-ready si customer na 7 liters na oil. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung RX400 or RevX400. Kung mapapansin nyo mga boss, pag nag-chase oil ako, lalo't diesel, ang ginagamit ko kadalasan is yung RevX400. 20 years na mahigit, yan ang ginagamit ko sa mga diesel na sasakyan. Dahil nga sa subok na yung mga boss, na hindi yan mainit sa makina, at sabi nga ng mga customer ko na ginagamitan ko niyan is
tahimik pa yan sa makina, hindi siya maingay. Siya nga pala mga boss, yung 7 liters na nakaready kay customer is hindi mo ilalagay lahat yan. May matitira ka dyan na kaunti. Siyempre gagamit ka ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng oil na ilalagay mo dito sa makina. Ayan ang papel ng dipstick para sigurado ka na masukat mo ng tama yung oil mo. Ang ginagawa ko kasi dyan mga boss, pag nagsasalin ako ng oil, inile-level ko yan dito sa dipstick. Ibig kong sabihin naka-full na siya agad. Tapos papaandarin ko itong makina. Na after ng ilang minutong umaandar siya, papatayin ko yung makina. Tapos susukatin ko ulit dito sa dipstick na pagkulang, tsaka ngayon ako magdadagdag. Pwede ko nang i-start itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!